sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ang kita. Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, balik na naman tayo doon sa una, bakit ko pa tutuparin ang pangako ko sa iyo? Ibayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala ng mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawain pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, masakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away?
Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw. Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong tumawag siya sa akin. Kailan ba? Nakakalimutan mo na kahapon ba yung tawag niya? At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Kaya naman daw babakas ako, ako yung mong amahan. Ay, yung ko kalimti din Inday, kay basin mabulok ko din Yan ang kanyang kalagayan ngayon. Sa mga nagtatanong kung kamusta ba si Pangulong Rodrigo Duterte, meron kaming hinanda na maikling video para sa inyong lahat. Rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about heart hungry. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Just remember no, at bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Sila addict. Mga batang naglalagi, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang hindi mo pagkain sa karinderya. Kumakalat sa social media ang videong ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Nagpapalyanteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip ng tutukan, ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung kasi kapatid kong naging Pangulo, tumahimik ng mga Pilipino. Nagkaroon ako ng isip yung anak ko. Kung baka hindi sila sinikaado sa daan, sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin na mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to, this sky, the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danao City. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad, doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sila lang din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilain yan. Hihilain yan. Kung maniwala nga, hihilain yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Anong dalawa sa'yo? Tayo mag-bagay ito. This is not a place for debate. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi, sir. Hindi nyo magugustuhan na sunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumilab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo.
Galit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Asikasuhin, hindi sariling bithin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isapinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pag-iyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tuloy na sila ang nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million AX or AKAP, 30 million na BAIC, and 30 million na upad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakikita si Davao City Representative Isidro Ungar ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anyay lapat sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa na ang mga instrumento ng pangihigdap kay PRRD. Police Brigadier General Eugene Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. So, you can save the Philippines. And now vote